Kim Chu, willing nga bang makatrabahong muli ang kanyang ex-boyfriend na si Sian Lim? Alamin ang buong detalye. Magandang araw mga kaibigan, welcome back to our YouTube channel, Be Truth. Bukas ang kapamilya actress na si Kim Chu sa posibilidad na muling magkatrabaho di umano ang ex-boyfriend niya si Sian Lim. Wala rin daw kaso sa kanya kung magkasalubong at magkita sila dahil hindi naman sila magkaaway. Ito ang sinabi ni Kim nang makapanayam siya ng katatibayan sa saksi GMA7 nitong Huwebes, March 21, 2024 matapos maganap ang historical contract signing ng ABS-CBN at GMA7 para sa pag-ere ng Kapamilya Noon Time show sa Kapuso Network. Nakangiting sagot ni Kim nang matanong kung willing ba siyang makatrabaho ulit si Sian. Anya, okay lang naman mag-guest siya sa It's Showtime or mag-prod siya. Hindi naman kami magkaaway. Noong nasa bakuran pa ng ABS-CBN si Sian ay marami silang pinagsamahang pelikula at teleserye ni Kim na dahilan para mas mahalin ang tambalan nilang kimchi. Kabilang narito ang mga teleseryeng My Binondo Girl noong 2011 to 2012, Ina, Kapatid, Anak 2012-2013 at Love, Die Woman noong 2019 at mga pelikulang Bakit Hindi Ka Crush ng Crush Mo noong 2013, Bride for Rent 2014, Past Tense 2014 at Always 2022. December 23, kinumpirma ni Kim at Sian sa publiko ang kanilang paghihiwalay matapos ang 12 taong relasyon. Hindi idinitali ng dalawa kung ano ang naging ugat ng kanilang paghihiwalay, pero sinabi ni Kim na sometimes love is not enough. Pinag-isipan di umano at mutual decision din ang paghihiwalay nila ni Sian. Bukas si Kim na pag-usapan ang malungkot na kinahantungan ng pagmamahala nila noon ni Sian. Sa panayam niya sa YouTube channel ni Dr. Vicky Bello noong March 16, sinabi niyang masaya siya ngayon kahit single siya. Anya, it's a little empty pero okay naman. It's anuman, part of life and part of growing up. Anya nang usisain ni Dr. Vicky Bello ang kaslukuyang estado ng kanyang puso. Naungkat din ni Doktora ang ugali ni Kim na sobrang masikaso at malasakit sa mga taong minamahal, pamilya man o karelasyon. Pakiramdam daw ba ni Kim ay kamahal-mahal siya? Sagot ng kapamilya star, of course. Kaya nga ang haba ng pasensya ko and I give 100%. Para in the end, wala akong pagsisisi, wala akong regrets, just lessons learned. Tinanong si Kim kung hindi ba niya matatanong sa sarili kung bakit hindi nasusuklian ang pagmamahal na ibinigay niya sa iba. Anya, baka one day, not today, not tomorrow, not yesterday. May halong birong sagot ni Kim. I don't know when. Growing up, nasanay talaga ako na I always give love. Ipinaliwanag ni Kim na hangad niyang darating ang panahon na may lalaking lubos na magmahal sa kanya. Yun lang ang gusto ko, I want to give love. Para someday, someone will give me his unconditional love. Ani ni Kim. Sa usaping puso pa rin, sinundot ng tanong si Kim kung nakaramdam ba siya ng unconditional love from anyone. Anya, not yet. Mabilis niyang tugon. Sa interview kay Dr. Bello, hindi rin nakaligtas si Kim sa pag-uusisa ng napabalitang bagong kasintahan ni Sian, ang film producer na si Iris Lee. Ani ni Kim, wala siyang alam sa nangyayari ngayon kay Sian at hindi niya alam kung totoong may karelasyon niya ito matapos silang maghiwalay. Sabi ni Kim, di ko alam, wala akong idea. Samantala, sa exclusive interview ng ABS-CBN News kay Kim na lumabas sa YouTube kahapon, March 21, 2024. Labis-labis ang pasasalamat ng aktres sa lahat ng tumutok sa bago niyang teleseryeng What's Wrong with Secretary Kim. Sobrang successful ang pilot episode niya sa VU app nitong nakaraang March 18, 2024 to the point na nag-crash daw ang app sa mga unang oras ng streaming nito. Katambal ni Kim sa show si Paulo Avellino. Ani Kim, oh, thank you so much. Sobrang na-happy talaga ako. Like ano ang haba namin siyang pinopromote and sobra kaming kinakabahan and hindi namin maipaliwanag yung ramdaman namin during that time. And papunta na yung 12 midnight, sobrang nagtitext kami ni Paulo. Paano na kinakabahan ako, nanalamig ako, tapos parang ganyan. So parang we're very happy sa naging outcome ng What's Wrong with Secretary Kim dahil sa tagumpay ng show. Tinagurian daw si Kim ng Queen of Digital Streaming. Naging matagumpay rin ang una niyang streaming series ng Linlang na napanood sa Prime Video. Si Paulo rin ang katambal niya rito. Maluha-luhang sagot ni Kim, hindi ko in-expect. I thought I'm done. Gulat ako with everything. Akala raw ni Kim ay tapos na ang kanyang karera pagkatapos ng kontrobersiya ng bawal lumabas.
Saad nga, yes, of course, after bawal lumabas. So parang feeling ko kaya sobrang na-fragile namin. Big check, linlang and showtime at ito na nga, what's wrong with Secretary Kim? Like, full talaga. Ang mga salitang bawal lumabas ay bahagi ng emosyonal na pahayag ni Kim sa Laban Kapamilya Facebook Live protest noong May 8, 2020. Ikinasa ang online protest na iyon kasunod ang pagpapasara ng National Telecommunication Commission or NTC sa broadcast operation ng ABS-CBN noong May 5. Nagtigil operasyon ang network nakaraang mapasa ang 25-year legislative franchise nito. Naging kontrobersiyal ang pagtanggal na iyon ni Kim sa kanyang home network nang ikumpara siya sa pagpapatupad ng rules sa classroom ng pagpapasara ng NTC sa ABS-CBN. Sabi noon ni Kim, sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabi, nag-comply ka ng bawal lumabas pero may ginawa ka, ipinagbabawal nila. Inayos mo yung law ng classroom nyo at sinubmit mo uli, ay pwede na pala iyon ikay lumabas. Ano ang naging epekto nito sa kanya? Tugon ni Kim, masaya talaga. Walang mapaglagyan yung puso ko sa sobrang saya. Gusto ko lang mag-work and dahil sa mga taong sumusuporta din, at sa mga taong naniniwala, at sa mga taong curious din. So, sobra akong nagpapasalamat. Kasi kung ako lang naman ito, or that platform itself, hindi naman namin alam kung magiging number 1 siya. Dahil ito sa mga taong nandyan para sumuporta at manood, and tumatangkilik sa mga palabas namin. Galak na galak din si Kim dahil mapapanood na ang hit showtime sa GMA simula April 6, 2024. Mga kaibigan, abangan ang susunod na balita. Maraming salamat po. By the way, mga kaibigan, mag-shoutout na naman po tayo sa mga latest or newest comment ng aming minamahal na viewers. Malakas ang shoutout po kina Mr. Beans, Jerry Oy, Linda Sotelo, Elisa Besto, Aida De Matera, Arnel Sayosa, Lorena Maginang, Joanna Rayos, Zidcos Productions, Arvil Onacos Zinom, at Lilia Carino. Malakasang palakpak po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong pagbibisita at pag-effort na rin na magkomento. Pasalamatan din po namin kayong lahat naming minamahal na viewers. Nag-comment man po kayo o hindi, na-appreciate po namin ang inyong pagbibisita. Taos-puso po naming pinapasalamatan ang inyong ibinahaging oras upang mabisita ang aming munting channel. Saan man po kayo naroroon, mag-ingat po kayo lagi. Malakasang palakpak po sa inyong lahat. God bless us po at maraming salamat.